Pagpasok pa lang ng Setyembre na unang Burr Month ng taon, abot-abot na po ang paghanda ng ilan nating kababayan para sa napakasayang araw ng Pasko. At katunayan, ngayon pa lang, may ilang negosyante nang nagbebenta ng Christmas decorations. Balitang hatid ni Bam Alegre. Gaano man daw katindi ang mga unos, ang mga kontrobersyang kinakaharap ng mga Pilipino, isang bagay raw ang di magbabago. Walang makapipigil sa ating masaya at makulay na pagdiriwang ng Pasko. Dito nga sa Dapitan Street sa Barangay Santa Teresita, Quezon City, excited na ang mga residente. Malungkot kami rito pag hindi Pasko. Pag Pasko, masaya. Kumikuti-kutita. Masaya kami pa rin, lalo na parating ng mga tinda namin. Ang mga patong na tindahan dito ng mga antique, wood carvings at muebles, nagbabagong anyo kapag Yuletide season. During Burr months, nagtatransform ang Dapitan into Christmas Village, which is mga tinda, wide varieties of Santas na makikita sa tabi ko, sa paligid ko. Popular na paninda rito ang mga Santa Claus na gawa sa fiber resin na mas magaan daw at madaling alagaan. May santang nakahubad, nakasakay sa kotse at nagbabasa sa buwan. Ang mag-asawang Shirley at Rolando, kahit wala pang Burr months, eto't nagbebenta na ng Christmas decor. Mura na nga, pwede pang tawaran. Gumagawa sila ng mga dekorasyon sa bahay, pampaganda, para pagdating ng Pasko, masaya ang bahay nila. Tulad nito, pwede mo siyang gawin ayusin, 25 pesos lang. Pero bukod sa hangad ng kumita, mahalaga rin daw sa kanilang maibahagi sa iba ang diwa ng Paskong Pinoy na wala raw katulad sa mundo. Ang pagbibigayan at pagiging masaya, kabi-kabila man ang mga problema. Pasko nga ng Pinoy, kung Pasko ng ng ibang bansa, hindi masaya. Benta lang ng benta, huwag ka lang magnanakaw. Bam Alegre, GMA News.